Kaugnay ng panawagan ni Minority Bloc na mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa 2 araw na pag-boycott ng mayorya sa sesyon ng Senado. Live mula sa Senado, makakausap natin ngayon si Senator Erwin Tulfo kasama si Mon Gualvez. Magandang gabi, Mon, at Senator Erwin, salamat po sa oras. Yes, Cheryl, magandang gabi, no? Pero madagdag ko lang, very crucial itong linggong ito para sa schedule ng Senado dahil nga bukas lumalabas ang huling sesyon ng Senado bago yung tinatawag na sine die adjournment at kung saan ang muling pagbabalik ng sesyon ay sa araw na mismo ng SONA ng Pangulo sa July 27. Kaya isa sa mga pinakatanong namin sa inyo, Senator Erwin, magandang gabi po, no? Anong magiging epekto nito kung sakaling hindi pa rin sisipot ang mayorya bukas sa last day ng session ng Senate? Paano yung mga nakabinbing panukala ho? Hindi lang yun, Mon. Yung sa July 6, actually, balik namin. Yung impeachment trial yun. Okay. So pag hindi sumipot yung mga paano na lamang, di ba? May walang quorum, 11 lang kami. How is that? Ang tanong dyan, sinasadya ba ni Senador Cayetano at ng kanyang mga kasamahan na mag-walk out? Impeachment trial. So gusto ko makita. Tignan natin sa July 6 kung sisipot pa sila o hindi sa impeachment trial. Dahil pag hindi, ewan ko anong mangyayari dyan. So just for the record, maapektuhan yung possible impeachment proceedings sa ganitong klaseng sitwasyon, Senator? Definitely. Hindi lang yung mga nakabimbing panukalang batas, kundi pati ang sinasabi natin yung impeachment trial yan. Yan po ang wino-worry din namin, di po ba? Mm-hmm. Kasi kung sasabihin naman nila na hindi kami nag-attend dyan eh. Maaaring we will file a motion, etc., na para ipatigil yung impeachment trial. That's one of the problems that we will be facing. May isa lang po akong tanong bago ko ipasa kina Cheryl at kay Julius, Senator, no? Ngayon kasi na ganito yung nangyayaring tila drama or talagang kumbaga sigalot sa Senado, ang taong bayan ho, ang publiko, naguguluhan. Magkakaroon pa ba ng pagkakataon na maayos ho yung hidwaan na yan ng mayorya at saka minorya para maunawaan din ho ng publiko ito? Alam mo, nasa kay Senate President Alan Peter Cayetano yon. Siya ang may utos sa mga kasamahan niya na huwag pumasok kahapon. Ngayon na naman, I believe the same thing, kanyang instruction. Bagay hindi naman itong first time na ayaw niyang bitiwan yung kanyang pwesto. Nangyari na ito dati mo nung siyang Speaker of the House 2020. Namantaki mo, dala-dala niya pa yung mace para hindi lamang makapag-hearing, makapag-session ang Kongreso. Dala-dala niya. Nilock niya yung sarili niya doon at mga ilang kasamahan sa session hall. Kung hindi ba naman tama ba naman yun, ilalock mo. So yun ang naging problema. Ngayon, parang nakikikinita na is a deja vu na gusto niyang ulitin ulit na ayaw niyang bumaba dyan, maski na sunod-sunod na yung violation niya ng mga rules of the Senate, ng mga sections, ayaw niya pa rin gawin yung kanyang trabaho. Mm-hmm. I know maraming tanong din sina Cheryl saka Julius. Cheryl. Senator Erwin, magandang gabi po. Hinamon ng kapatid ninyong si Senator Raffy, si SP Cayetano nga po, kung hindi raw siya duwag, pumasok siya sa sesyon. Ang sagot po dyan ni Cayetano, kung hindi lang daw Tulfo ang apelyido, ipapatulfo niya ang senador. Ano po ang reaksyon niyo on this? Bakit hindi niya po gawin yon, di ba? Sino bang tinatakot niya? Ang punto lamang ho namin dito, ang pinag-uusapan natin ho dito, pumasok siya dahil siya po yung Senate President. Number 1, isa na po kagad violation, Section 3 po ng rules po of the Senate, na doon sa panunumpa niya, sabi niya, ang sinasabi po na he will faithfully discharge his duties. Anong duties po ito? As a Senate President, every day po dapat, Monday, Tuesday, Wednesday, magpipreside ka ng session, okay? Dapat may session po, except pag may force majeure or national emergency. Pangalawa, yung kanyang hindi po pagpapasok at saka ng kanyang grupo, hindi po sila nagpaalam. It's another violation po na naman ng rules ng Senate, Section 14, under our Rule 14, Section 41 po, na kailangan sabihan, abisuhan ang minority leader na wala tayong sesyon, hindi kami papasok. Hindi po, 2 beses din ako ginawa yun. Kaya po, kami nanawagan na kanina, bumaba ka na dyan sa pwesto. Total, ayaw mo naman gawin ang trabaho mo, i-designate mo na lang ang pro tempore mo, si Senadora Lauren Legarda,
na maging presiding officer para magaiwanan natin yung mga trabaho natin dahil napakaraming batas na nakabinbin ngayon sa dito po sa Senado, Ms. Yen. Opo. Senator Erwin, nabanggit nyo nga po, may mga na-violate na siya, no, na rules ng Senate. So, ipinupunto nyo ito, sino magdidesisyon dito? Doon sa mga violation? Pag-uusapan po namin bukas po yon kasi na-raise po ito kanina ng ilang reporters kung ano ba plano po ng minority. Pwede po siyang kasuhan po ng ethics po, violation po ng mga, bantakin mo ba, violate mo po yung mga rules namin dito sa Senado. Ikaw pa mismo ang pasimuno bilang Senate President. Ano naman ho, tingin ng tao? Ano pa ang saysay ng mga rules na yan kung hindi naman po susunod, lalo pat pag ikaw ay Senate President, Ms. Sherry? Opo. So, para lamang po, Senator Erwin, maintindihan ng tao na yun nga, siya mismo ang Senate President. I mean, he's been, napunto nyo yung mga violation niya. So, sino ang didinig dito? Sino ang magdedesisyon? Sino ang magdedesisyon kung na-violate nga niya or hindi? May mas mataas ba sa kanya na pwedeng pagdalhan o ito pong reklamo ng minority bloc? Ethics. Committee on Ethics, Ms. Cheryl, meron lang pong isang kababayan natin na magsampa. Hindi po sa amin magagaling yon, pero isa po sa mga kababayan natin na magsampa dahil hindi na po ginagawa niya ang trabaho niya. Magsampa po ng reklamo sa ethics. Didinggin po ng ethics yan. Yung nga lang, kasi umuupo po siya as isa po siya dahil ex officio siya. Dapat huwag ko siya sumali dyan. I-abstain niya yung sarili niya o huwag ko siya sumali sa mga committee hearing ng ethics. Kung may delikadesa po siya. Sen, sabi pa po ni SP Cayetano, narinig daw niya mismo ang miyembro po ng minority bloc na tinatakot si Senator Jinggoy para bumaliktad. Ano po ang masasabi niyo dito? Hindi ko maintindihan kung anong klase daw na pananakot, Ms. Cheryl. Yun ang gusto namin malaman. Anong pananakot? Wala po siyang idinitalye, although sabi niya witness daw po siya doon sa conversation na iyon. Kung sinasabi, normal yun, Ms. Cheryl. Kung kunwari, kaibigan kami dito sa Senado, based on experience, yung mga kasamahan ko namin dito na matagal na po sa Senado, pag may kasama sila na nandun sa majority, sila na sa minority, nag-uusap yan, Ms. Cheryl, na pare, pumunta ka na lang dito. O ikaw, dyan sa minority, sumama ka na sa amin. Yun lang po. Pero yung pananakot na tutuluyan ka, yun yung usap-usapan. Yun yung pong pinapalabas nila na tinatakot si Jinggoy na tutuloy ang kaso. Ano naman ang kinalaman ng Senado sa Ombudsman? Ano naman ang kinalaman ng mga senador sa Sandigan Bayan? Is Sandigan Bayan under the Senate? Is the Ombudsman under the Senate? Wala po kaming kapangyarihan para utusan po ang Ombudsman, labasan o Sandigan Bayan, maglabas ka ng arrest warrant kay Jinggoy. We don't have the authority. Dahil yan po, independent body po yan. Actually, bagamat yan po ay under sa executive or legislative, hindi po, judiciary, hindi po under sa amin yan. Legislative po kami. So, hindi po pwede namin gawing panakot. Number 2, kaya ba diktahan si Boying Remulla, Ombudsman Remulla? You cannot. Kaya ba namin diktahan yung mga Sandigan Bayan Justices? Abay, nakakawalang respeto naman po at galang yun na didiktahan namin ng Sandigan Bayan. Insulto naman po sa kanila yon. Puntahan ko po itong hindi mamatay-matay na nandoon pa rin lagi yung posibilidad na magkaroon ng bagong leadership po dyan sa Senado. Sabi nyo nga po, may mga majority and na nasa majority at minority na magkakakilala naman. Ay, ibig sabihin, magkakaibigan at nag-uusap-usap. May mga nakakausap po ba kayo sa majority? Not to the point na I'm sure you're not gonna answer na meron nang gustong lumipat o may pangalan kayo bibigyang mention na dismayado na rin sila sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano? May mga narinig po ako sa mga kasamahan ko po, mga 2 o 3 raw na medyo hindi na po natutuwa at they still believe, dito sa Senado at naawa po sila dahil suddenly, dahil sa pag-assume ni Senator Cayetano bilang Senate President, gumuho po
yung kredibilidad, tulad po na nangyari ngayon. We're protecting people, kagaya po ni Senator Bato, ika nga from capture, dito po ng ICC, mayroon pong warrant. Pangalawa, yung mga putukan na, ewan ko, wala pa ho talagang resulta kung talagang putukan ba yun. Was there an exchange of gunfire? Hindi pa rin po malaman o talagang yun ay putok lang po galing sa usaan namin. Pangatlo, yung sinasabi na meron daw Noel na isang kasamahan nila, pinipilit na kami raw po may pakana. Wala naman pong ganun. So, nasayang, Ms. Cheryl, yung mga oras namin dito. Instead of working on passing this bills, Ms. Cheryl, hindi na nagawa namin. Kaya nga, I think it's high time na siguro na ang nakikita namin problema lang taga is Senator Alan Peter Cayetano. Kaya nga, we're asking him, kung hindi mo nagagawin ang trabaho mo, bakit hindi na lang ho kayo mag-resign? Alang-alang po, hindi lang po para sa majority, alang-alang po sa minority at sa 120 Filipinos po na umaasa, na hinalal po tayo mga senador para magtrabaho, para marisolba ang problema ng taong bayan. Tayo po yun, Senate President Cayetano. Unfortunately, we cannot do our job because your instruction dun sa mga kasama mo, huwag pumasok. Therefore, walang quorum kahit araw-araw pa pumasok ang minority. Senator Erwin, I heard your interview kaninang umaga kila Manong Ted, and you said nga na kung walang session today, parang today is the 8th day na walang trabahong nagagawa ang Senado. Tomorrow is the last day. Tingin nyo magkakaroon na ng quorum, at kung hindi man po solid 11 kayo, and yung sinasabing posibleng 2 or more than 2 na pwedeng lumipat po sa solid minority, kahit hindi pumasok si Senate President Cayetano, ay maaaring magpalit po ng leadership. Depende po. Paano po kung yung dalawa na yun, mag-abstain lang naman. So wala din po, 11 lang po kami. Di po ba kailangan po namin change of leadership, change of Senate President, kailangan po 13. Pumasok man. Meron po kaming quorum, pero pag change of leadership, 13 po ang kailangan para magkaroon po ng mapalitan po ang Senate President. Paano kung mag-abstain lang po yung dalawa? Papasok nga po, pero hindi naman po boboto, mag-abstain po sila o kontra po sila na all seats vacant. Paano po yun? Kung hindi man po muna mangyari yung change of leadership, kung hindi mangyayari yan, kung may papasok man lang na ilan sa majority, may trabaho naman po kayong magagawa bukas, kahit wala po si SP Cayetano. Opo, kami din dalawa po, kahit na isa o dalawa po, basta may quorum lamang po. Napag-usapan na ho namin sa minority kanina sa executive lounge. Tatrabahuin ho namin kahit naabutin po kami ng hating gabi. Papaspasan lang po namin dahil may quorum na po kami, 11, kung dalawa, 13. Di may quorum po kami. Magagawa na po namin yun. Bahala na po yung ayaw pumasok. Kaya nga po pakiusap po namin kay Senator Cayetano, baka po pwede, pumasok ka na. At saka yung mga kasamahan mo, yung mga kasamahan po namin sa majority ko, medyo hindi pa po makapal masyado ang mukha, ay siguro po mas maganda pumasok na lamang po, alang-alang po sa mga kababayan po natin. Gaano karami pong trabaho ang nakabinbin ngayon dahil 8 araw na pong hindi nakakapag-perform ang Senate? Dumadami po Ang pagkaalam ko po, yung kagaya po doon sa Magna Carta for Barangay Health Workers, para makakuha po ng benepisyo ang mga barangay health workers natin. Walang benepisyo po ito. Halos libre po ito pag nagtrabaho. Yung pong hospital detention bill, bawal ka na po i-detain kung wala kang pambayad. Hindi nila pwedeng kunin ng ospital yung ng inyong pangkabuhayan. Isa po yun. Marami po nakabinbin. Nandyan din po yung anti-EPAL law, yung pagbigay po ng ayuda. Kailangan na rin po magkaroon ng BICAM. Paano po magkaka-BICAM kung wala naman pong quorum, wala pong i-designate po ang Senate leadership, ang Senate President po namin. Meron din po mga nakabinbin po, yung mga nuclear treaties po natin. Nandyan din po yung status of Visiting Forces Agreement. Marami po. Meron po mga basic education. Ang pagkaalam ko, may mga nakabinbin din po sa basic education. Meron din po nakabinbin si Senator Raffy. And so, na mga batas, panukalang batas tungkol po sa mga manggagawa. Marami po
Unfortunately, wala nga po nagawa. Simula po na nag-take over po sila hanggang ngayon, wala po kami nagawa. Ang nagawa po namin, pinagdiskusyonan namin kung tama bang ilagay sa kustodiya si Bato de la Rosa, tapos yung tumakas siya, tapos yung barilan, etc. Na pang sarili, pang grupong interest, hindi po interest ng mga kababayan po natin. Yun po ang nakakahiya, Ms. Sharon. Senator Erwin, magandang gabi, si Julius to, no? Ano pa talagang ugat nitong pagmamatigas ng mayorya? Ito ba may kinalaman talaga dito kay Senator Jinggoy Estrada? Gusto ba nila, paano ba? Pakawalan si Jinggoy para lang bumalik uli sila? Ano ba talagang kanilang reason? Nagugat po ito, kung naalala po ninyo, na binago po nila yung May 11 pa lamang po, mukhang na-anticipate na nila na may mga kasamahan po sila na makukulong, na arestuhin. Entonces, kailangan pong gumawa ng rules, bagong rules, na yung mga kung saan man po yung senador na yon na hindi makaka-attend dito sa session hall, pwedeng bumoto, mag-attend online. Okay lang naman din ho yun, mag-i-introduce ka ng rules na gano'n. Pero dapat isa sa mga section under sa rule po na yon. Pero dapat pag-usapan natin, di ba, discussion, may debate. Hindi po Ayaw ho pumayag ni SP Cayetano na pagdebatihan pa. Sabi niya kagad, let's divide the House. Nakita niya po kasi kaagad na kulang po yung minority, overwhelming yung majority, lamang po sila 2-3. So pinipilit niya, sinasabi niya, without even saying, sige, magpagdiskusyonan natin. Sasabihin niya ho kaagad, let's divide the House. Ibig sabihin nun, magbutuhan na lang tayo. Hindi pa nga nalalatag. Pati mga kababayan natin na napapanood kami live, ano ba yung ginagawa? Live voting, yung attendance ng session ng senador through video conferencing. Hindi pa nga po nailalatag pagbubutuhan na. Paano naman ho yun, di ho ba? Kaya hindi po kami nag-agree. And dahil kulang po kami sa number, nag-walk out po kami. Yun ang sinasabi lang, kayo nag-walk out, kami wala ba kaming karapatan? Iba po yung walk out ng minority noon because we are defending the rules. Sundin natin yung rules. We are defending the institution. Sa kanila naman po, yung boycott, in support po doon sa paghuli kay Jinggoy, kontra po sila doon. Yung po yung sinusuportahan nila, galit po sila na hinuli po si Jinggoy Estrada. Kasalanan ba ng minority yun? Kasalanan po ba ng sambayanan na magkaroon ng warrant of arrest si Jinggoy? At pagkatapos kaya nagagalit po sila at hindi na po kami magtatrabaho. Is that the fault of the general public? Is that the fault of the people who are paying our salaries, paring Julius? So ganoon na lang, Senator Erwin, hindi sila pwedeng puwersahin na bumalik. Kumbaga, sarili na lang nilang konsyensya kung gusto pa nilang dumalo dito sa mga sesyon ng Senado. Kung konsensya at kung mahiya pa sila, kung hindi singkapal ng adobe ang mga mukha nila, pwede siguro. Pero sa tingin ko lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun, baka tatalbog lang mo yung palakol. And that's just my opinion. Hindi naman nung kabastusan, sorry po, pardon my French. Pero yung sinasabi ko, sa sobrang kapal na ng mukha niya, ayaw niya mag-attend 2 days na. Ang nagsasuffer po yung taong bayan. That is the problem here. Kaya nga po, panawagan ko sa kanya, and I'm sure he's watching, and I'm sure magla-live na naman siya mamaya dahil vlogger na po yata si Senator Cayetano. SP Cayetano, parang awa mo na pumasok ka na bukas, 10 ng iyong mga kasamahan para magkaroon po tayo ng quorum. Bago man lamang tayo magsinedihan, ipakita po natin sa mga kababayan natin na mga senador tayo, professionals po tayo, wala po tayong tinatago, hindi po tayo nagtatrabaho dito para sa ating mga sarili, para sa pamilya, para sa business interest ng ating pamilya, para sa grupo, political party, o para sa isang tao. Now, we are here to work for the entire nation. Kahit na po ikaw ay Duterte supporter, Marcos supporter, kung wala kang sinusuportahan, magtrabaho po tayo, gumawa tayo ng mga panukalang batas. Let us pass laws for the good of everyone. Tungkol naman dun sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, sabi ni SP Cayetano, tuloy na tuloy ang pagdinig nila kahit wala pang minority representation. Pero pwede raw dumalo ang minority bloc doon. Ano po ang inyong reaksyon dito? Wala po kaming pakialam doon, hindi gusto niya. Sige po, hindi po namin haharangin. Kung gusto nila magkaroon ng committee hearing po, subcommittee,
yung Blue Ribbon, okay lang po yun. Napuna lang po kasi namin na bago ka magkaroon ng subcommittee, dapat po muna, i-create mo muna yung committee. Hindi po nakikreate po yung mother committee. Well, na-create na nga si Senadora Pia Cayetano nga po. Dapat po siya po, dadalhin po sa floor yun para aprubahan po ng lahat na magagawa tayo ng subcommittee. Ganun po yun ang proseso. Hindi po yung rekta na lang. Pero okay pa rin po yun sa amin. Napag-usapan namin sa minority. Sige po, mag-subcommittee po kayo. Kung mag-iimbita kayo, sasama ho kami. Kung may invitation po kami. Wala pa naman ho kami natatanggap na invitation na pwede po kami mag-attend sa Thursday ng subcommittee hearing po ng Blue Ribbon. So pwede pala yun, na hindi sila attend ng session, pero sa committee hearings, pwede silang umattend. Hindi ko nga maintindihan. Parang Julius, kanina ko pa hinahanap sa rules dito. Napudpud na yung daliri ko kahahanap ng pahina kung saan doon na hindi pwedeng sa sesyon, okay lang hindi sa sesyon, pero pag committee hearing po pwede. Hindi ko maintindihan talaga parang Julius. Talagang kanina ko pa hinahanap, wala akong makita. At inutusan ko na rin po yung aking mga abogado, pati yung communication staff ko, wala ko kami makita parang Julius. Sige, abangan na lang namin ng mga developments yan. Maraming salamat, Senator Erwin Tulfo at Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.